Good day everyone! Today ang ating tutorial, how to cash out money from GCash not fully verified. Pero meron na din tayong tutorial kung paano ba i-fully verified yung ating account. Pero kung hindi nyo talaga i-prefer na i-fully verified yung account nyo, eto ang video na para sa inyo. So let's start! Para makapag-send or transfer tayo ng pera, kakailanganin natin yung Shopee app. Sa mga wala pa nito, i-download nyo lang to sa may Play Store. And don't worry mga kaboboms, kasi madami na din naman kami tutorials about Shopee. Ilalagay ko na lang yung link ng Shopee playlist namin sa may comment section. Okay, back to the topic. Pag na-open na natin yung ating Shopee app, punta lang tayo dito sa may Me tab. And here, puntahan lang natin yung Shopee Pay Wallet. Tap nyo lang. And habang loading pa mga kabomboms, paki-like and subscribe naman. Thank you and stay blessed. Dito makikita nyo na may laman na yung aking Shopee Pay Wallet. Sa mga hindi pa activate yung Shopee Pay, don't worry dahil meron na tayong how to activate Shopee Pay tutorial. And meron din tayong how to verify Shopee Pay Wallet account. So wala kayong magiging problema. Select lang natin dito cash in. Dito makikita natin na marami tayong way para makapag-cash in. Pwede rin tayo mag-over the counter sa mga bangko. Pero today, dito muna tayo sa may payment center or e-wallet dahil andito yung GCash. So, tatap lang natin itong payment center. Hanapin lang natin yung GCash. And kailangan natin i-select yung GCash dito para ma-withdraw natin yung ating pera sa not fully verified account natin. Then, after natin ma-withdraw sa not fully verified account, pwede na natin mai-send ulit yon or mai-transfer natin. Okay. Once na ma-select mo na yung GCash, pwede mo nang pindutin yung confirm. Dito, meron na mga given amount, mamimili ka na lang or pwede mo rin naman i-type dito. For example, 50 pesos yung kukunin mo sa unverified GCash account mo. Type mo lang dito, then tap mo na yung Pay Now. Makikita nyo din pala dito na meron tong admin fee. Ayan, makikita nyo yung 50 pesos na ika-cash in ko. Ang total payment na babayadan ko is 51 dahil meron admin fee na piso sa 50 pesos. Okay, tap na natin yung Pay Now. Habang loading pa, kung meron kayong mga katanungan or suggestion content, i-comment nyo lang yun sa may comment section or i-visit yung aming Facebook page. Now, tap ulit natin yung Pay. Then here, kailangan nyo lang ditong ilagay yung GCash number nyo. Then, pwede nyo nang itap yung next. Here, ilalagay lang natin yung 6-digit code na pinadala nila sa ating registered mobile number. Tap next. Now, kailangan natin ditong i-enter yung ating 4-digit MPIN. Tap next. Then, finally, tap ulit natin yung Pay. Mababasa natin dito na successful yung ating pagka-cash in and makaka-receive tayo ng message from GCash. And magpa-pop out dito, payment successful. Tap na natin yung OK. Now, nasa sa inyo yan kung gusto nyo gamitin yung pera sa pag-shopping dito sa may Shopee or pwede nyo din, tap muna natin yung OK. Pwede nyo din ipasa ulit to sa ibang GCash account kung saan fully verified na yung account ng papasahan nyo. Parang nag-transfer tayo GCash to GCash or pwede nyo din itong ipasa sa ibang bank account. Here, makikita nyo na nag-reflect na yun dito sa aking Shopee Pay Wallet. Ayan, nadagdagan na yung ating pera dito. Ngayon, pwede tayo mag-bank transfer dito or send money. Yun na yung explain ko sa inyo. So, try natin dito sa may send money. Papasa natin itong ating kinuha from GCash na not fully verified. Ita-transfer natin siya papunta sa may GCash na fully verified para makita nyo kung paano ginagawa. Tap send money. And here makikita nyo, pwede natin send to bank account, send to other e-wallet. And andito yon under yun ang send to other e-wallet. Tap lang natin. Now, kailangan lang natin sagutin yung details na kailangan dito. Yung full name ng papasahan natin. And yung e-wallet, magsiselect lang tayo dito. Hanapin lang natin yung GCash. Ayan, nasa unahan. Tap natin yung GCash. And ilalagay natin yung phone number ng GCash na papasahan natin. Now, pwede rin natin i-save to yung recipient or yung papasahan natin para next time, madali na tayo makapagpasa sa kanya. Tap next. Input lang natin kung magkano ipapasa natin. Ang ipapasa ko, same amount lang din sa winidraw ko. Then, yung admin fee dito, free lang. Pwede rin tayo maglagay dito ng purpose, pero optional lang yon. Now, we can tap next. Here, confirm lang natin yung transaction natin. Tingnan muna natin kung tama yung mga details na nailagay natin bago natin pindutin yung send now.
And here dito sa may send money details, tap lang natin yung okay. Ayan, makikita nyo na nag-reflect na agad yun sa may account ko ulit dito sa may Shopee Pay Wallet. Ayan, nabawasan na yung ating amount. And punta tayo dito sa ating fully verified account. Papakita ko sa inyo yung from zero balance. Ang gagawin natin ngayon, i-refresh natin. And before that, makikita nyo agad na makaka-receive kayo agad ng text message from GCash. And there you go, makikita nyo na na-receive na natin yung amount na winidraw natin from not fully verified account. Then pinasa natin dito sa may fully verified account na GCash. Dahil dito natin pinasa sa ating GCash account, pwede nyo itong i-withdraw gamit yung GCash Mastercard nyo. Madali lang yan, meron tayong mga tutorials niyan. Hanapin nyo lang yung GCash playlist natin para mapanood nyo yung mga topic na kakailanganin nyo. Okay, hanggang dito na lang. Thank you for watching and stay blessed.